I think nagpapatrol sila sa area ng Lambayong using their motorcycle issued vehicle when they were fired by unidentified armed group. So yun pa ang pina-find out ngayon kung anong group ang behind sa ganong incident. Wala pang detalyeng na ibibigay, very general information that two policemen of Lambayong was shoot and immediately doon sa vicinity declared dead din talaga sila. Medyo fatal yung mga tama. So we're still waiting for some details kung ano yung motive at sinong group ang behind sa naturang incident. Alright. Pero sa area po ba ng Sultan Kudarat, Sir Suscano, paano po natin pinaiigting yung peace and order? Kasi parang doon sa area po kasi ng Lambayong, may ilang mga lugar, possible na parang nilulusutan po ng ibang mga armadong mga individual. Medyo malapit na siya sa Takurong, aradira ang aton na Infantry Mechanized Brigade. Parang silang pinaka-immediate na military brigade sa Lambayong. Constant naman ata yung coordination nila with regards to sharing of information as to the armed groups sa area. Pero mas damo abidra yung mga lawless elements. Kahit mga civilian may mga away-away. Minsan involved din yung mga barangay officials. Minsan may mga elements din ng MILF or MNLF sa area na maring pwede ring mga behind sa mga attacks. Mas damo ang mga amo na due to personal grudge, mga land conflict, or minsan politically motivated din. Kaya nga dapat imbestigahan ng maayos para mabalangin naton kung ano gid ang motive and behind pati yung PNP nadamay na rin sa mga problems dyan ng mga armed groups sa area. Opo. By the way po, Sir Suscano, since na-mention po yung mga private armed groups, kamusta naman po dito sa ating AOR? May mga na-report po ba tayong mga existence na mga private armed groups? And kamusta naman po, may mga encounter po ba tayong mga na-report so far dito sa ating area of responsibility? Well, sa area of responsibility ng 6ID, ang medyo madamo-damo nga armed groups diri gihapon Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, portion of Sultan Kudarat, SGA, pero diri sa South Cotabato hindi wala kayo dira. So kaya nga yung ginapasyalan perme pag may mga bisita sa South Cotabato kay daw dira ya feeling safe lang kita dira. Wala dira ya malaka lang diri ang mga pamalay nga may mga armas di tulad diri sa mga Bangsamoro provinces na halos kada balay may ara gid short arm or long firearms, though importante gid sa ilang may pangdepensa tungod sa mga away gani sa mga personal nila, may mga politika din at minsan may mga land conflict din. So, amo nang diferensya naton sa South Cotabato as compared sa mga neighboring provinces naton. Pero so far po, Sir Suscano, mas marami pong nagsusurrender ng kanilang mga armas sa iba't ibang opisina po ng mga authorities dyan. Yes, continuous lang yung campaign naton sa SALW program, yung Small Arms Light Weapons program, as well as yung Balik Baril program naton. Kasi balaan man naton diri sa area, taman gid kadamo ang mga loose firearms. Kaya yung campaign naton to reduce loose firearms, continuous lang siya. Kaya from time to time may mga naipon kitang mga surrenderies at sabay-sabay din natin gina-present pero hindi gid siya halos maubos-ubos kaya samtang may nabilin pa ng mga loose firearms ang aton campaign sa Balik Baril program kag sa Small Arms Light Weapons will just continue. Alright. Sir Suscano, by the way, kamusta naman po yung mga rido dyan? So, namimediate naman po or so far po parang tahimik eh?
Medyo damo naman kita sa mga community-based conflict nga na-settle. Kaya lang may mga instances na nag-recur siya na biskan na-settle mo na, naghalukanay na to sila, nagkinupanay na. Pero in just one instance na mayroong member of the family na rumisbak, nagre-recur. Kaya continuous lang din yung monitoring natin lalo na ng LGU kasi sila man yung pinaka-in charge sa monitoring phase ng mga settlement na to make sure na dapat yung mga na-settle na hindi na magbalik pa. Pero may mga instances lang talaga na nagre-recur. Kaya tuloy-tuloy lang din yung pag-facilitate naton sa mga ginatawag naton community-based conflict. Dati yung term natin RIDO, but we now call it community-based conflict, which is effort din naman ng lahat ito, not only military but also PNP, local government units, and the peace panel, kasama yung MILF and MNLF because there are times na mga miyembro din nila yung involved sa mga conflict. Okay, so that's a good news sa Sir Suscano and hopefully nga mapadayon ang katawhay kag ang peace and order kay syempre nagahilapit na ang BARM parliamentary elections kay syempre ang aton nga concern diri ang security sang kadamaan sang general public. So tagaan ta sang ligwa Sir Suscano, ang panawagan mo sa mga kabombo naton nga nagatutok subong sa aton nga programa. Go ahead, sir. Okay, in behalf of 6ID and Joint Task Force Central under the leadership of Major General Jose Vladimir Cagara, we are very much thankful sa cooperation sa aton mga stakeholders, particularly ang aton civilian communities by giving us information as to the peace and order situation sa kani-kanyang communities. And we are also very thankful sa active na sharing ng information naton with our PNP counterparts that led to the neutralization of some of our targets, threat groups. So we hope that we continue to work together for peace and development in the area of Bangsamoro and in the area of Region 12.